kakaalis lang ng aking estudyante. Hoy. Yayawan tayo mga sis. So, before start, let me greet you all a happy blessed Tuesday everyone. So, oras is 9:15 ng umaga. Nag-video ako, pinuha ko yung cellphone ni Elias kasi hindi pa tumayo si Elias. Malamig pa. So, our topic for today is answering this 5 question. So, thank you pala sa mga nanonood, sumuporta sa amin, nagpakain sa amin dito sa bukid. So, first is, we have questions number 1. Questions number 1 from Ma'am Belia. From Ma'am Belia. I think she's from America. So, sabi ni Ma'am Belia, this is about our recently videos uploading na naloko ng malaking halaga. Sabi ni Ma'am Belia, dili man jud nato matuyo nga mailad tano. So karon, lesson learned na jud nga tawagon dayon usa magpadala og money. Take note, tawag jud dili text kun dili motubag, so lain na nga tawo ang nag-connect nimo. Bahala unsa ka importante or unsa ka emergency, basta tawagan jud usa mo padala og kwarta og i-inform ang family kung unsay buhaton, dili suluhin ang desisyon para dili mailad. So this is a very big questions nga talagang ako din lahat ito yung sabi ng ni Elias family na bakit hindi ka tumawag. Even me as a wife, hindi siya tumawag sa akin kung ano nangyari, ganito, ganyan. Kahit sa mga kapatid niya, hindi siya tumawag na ganito, ganyan na ang mangyayari. Si Elias kasi yung tipong tao na sobrang tahimik. Pag hindi mo yan siya tanungin, hindi yan siya magsasalita. Kahit gutom yan siya, hindi yan siya magsabi, gutom na ako, kunan mo ako ng ganito, ganito, ganyan. Sobrang tahimik yan siya. So, kahit sa akin, hindi siya nagsabi na ganito ang nangyari, ganyan. Nagsabi siya sa akin, kinaumagahan na. Tapos yun, kahit yun ang sabi ng mga kapatid niya, bakit hindi sinabi, hindi tumawag man lang before mag-borrow or mag-send ng pera. Nagtawag siya after na-send na niya ang pera. So sabi ko, pwede man yan tawagin mo ang bank, i-hold ang pera, huwag iparelease kasi na-scam ka. Sabi niya, hindi daw pwede, ganito, ganyan. Sabi ko, ay nako, ano ba yung lugar niyo dito? Wala talaga tayong walang kung ano mangyari, walang justice, kumbaga. So yun. Yun ang malaking pagkakamali niya na hindi siya tumawag sa mga pamilya. Ganyan. So, thank you Ma'am Bella Yungko. This is from Ma'am Bella. And then, second question is from, guys, comment kayo down. And then, from the comment, kuha ako ng mga 2 to 3, 5 persons. Gawin nating topic. So, this one is from Ma'am Fatima Alisa. Ma'am Fatima Alisa, sabi niya, buti hindi mo po nabugbog ang mister mo, ma'am. Alam mo naman tayong mga Pinay, pag ganyan,
nakakapanglumo na gusto mong mangbugbog. Yes, true. Ako, nung nalaman ako, wala akong sinabi. Relax lang ako. Kasi kung magdaldal ako, baka ako pa ang masuntok ni Elias kasi unang-una hindi ako ang nagbayad. Wala akong naiambag kahit piso. They're still paying until now. Hindi pa tapos yung utang nila. So, nakukonsensya ka rin kasi bilang asawa, wala kang naitulong. So, yun. Sa mga nangyayari, kibit balikat na lang mga kapatid, tahimik. Kasi nga, love na love nila yung kapatid nila na may sakit daw sa puso. So, yun. Kahit dito sa bahay, hindi nila yan inuutosan si Elias. Kahit matulog yan, maghapon, magdamag, hindi nila yan inuutosan. Ginigising lang nila yan pag may yung okasyon, aalis sila, gawing driver. Yun lang. Mahal na mahal nila yung kapatid nila. Kasi si Elias, lumaki yan na hanggang yung nag-asawa pa kami, bago ako dito sa Pakistan. Lumalaki yan siyang spoiled brat talaga, sobra sa mama niya. Kasi parang maaga din sila naiwan ng papa nila eh. Sa papa niya siya, sa mama niya, sobrang spoiled. Alam mo yung kahit mag-asawa na kami, marami na kaming anak, 3 na. Tawagin na si Elias, halik-halikan, ulo hanggang paa, ganyan, paa hanggang ulo. Sasabihin, oh, buhay pa yung nanay niya. Kunin mo to, ibili mo to ng sapatos, ibili mo to ng damit, ganyan. So, para lang sa kanya. Ganun kamahal si Elias ng nanay niya. So, excuse me. Ang sabi ng mga kapatid niya, paano na kapag wala si nanay natin? Sino na ang mag-aano sa'yo? Maghanap ka na ng trabaho, ganito, ganyan. Dati pa yun na. Paano na wala na magbibigay sa'yo, ganito, ganyan. So yun, ganun ka-spoiled brat si Elias. Kaya hanggang nagkapamilya siya, ganun pa rin siya. Hanggang ngayon, ganun pa rin siya. So, yung umaasa siya sa mga kapatid niya na ganyan, ganito, lalo na kapag ganito, malaking problema, siya sa kapatid niya. May kapatid din siyang inaasahan niya na kapag may problema siya, doon siya tumatakbo sa nag-iisa niyang kapatid na ka-close niya. So, kumbaga yun yung pumalit sa nanay niya na sinabihan siya dati na, paano kung mamatay yung nanay natin, ganito, ganyan. So, magtrabaho ka. Sinabihan siya dati nung buhay pa yung nanay niya. So, yun, nawala ng nanay niya. So, ganun rin. So, tanungin natin, no, sabi ni Ma'am Fatima Alisa, buti hindi mo nabugbog mang mister mo sa mga pangyayaring ganon. Sabi ko, nainis ako deep inside, kaso, nasa comment section to ha, kaso, ayaw kong dumaldal sa kanya kasi ayaw kong ako ang dahilan kung ano ang mangyayari sa kanya at mga kapatid niya na tulong na magbabayad, iniintindi siya kasi may sakit daw siya sa puso. So, ayun, tahimik lang ako pero till now, masakit pa rin sa akin but life must go on. Ma'am, ano man ng ganun sa buhay natin po, laban lang talaga sa hanggang dulo ng hininga. So, yun ang sabi ko kay Ma'am Fatima Alisa. So, yun. Life must go on mga sis. Anong nangyari sa haliking halaga? Laban lang. Aside naman from Ma'am Nancy Bethel B2T. Sarap sumigaw dyan sa bukid sa hinahanakit ng buhay. Sarap dyan sumigaw sa hinanakit mo sa buhay. Sabi ko naman, true Ma'am Nancy, yan naisip ko
kaya umaakyat ako ng bukid kapag boring dito sa baba. Sa pagdating ko sa itaas, may bumubulong sa akin na wag mong gawin yan kasi bukas madaming pupunta sa bahay nyo, mga chismosa ang asawa ni Ilyas, kawawa na babaliw. So, meron dito, pag ganyan ang mangyayari sa pamilya mo, dadayuhin ka ng mga kabarangay mo, sisilipin ka, titingnan ka, yun, ikaw na ang laman ng buong barangay, buong chismis nyo sa buong lugar ninyo. So, yun, hindi pa naman ako nababaliw siguro. Kapag nababaliw ako dito, ewan ko lang, maglalakad siguro ako na walang mga damit, no? Ganun tayo pag nababaliw. Pero dito sa sa Pakistan, sa tagal-tagal ko dito, wala akong nakitang nababaliw na naglalakad na walang mga damit, ganito, ganyan. Tinatago siguro nila sa bahay nila, kinukulong nila. So, yun mga sis. Plano ko pag boring ako, umakyat ako sa bukid. Pag andun ako sa taas ko, hay, ayoko na. Gusto ko nang bumalik sa pagkadalaga at mamili ulit ng foreigner na mayaman. Yun ang isigaw ko. Charot lang. Ikaw, no? Kung pwede palang ibalik sa nakaraan ang life, di maganda, nakapamili ka ng life na maganda, hindi mahirap. O, di ba? Saan ka pa? But, wala tayong magawa. Life is choosable ba yun? Sabi. Kung ano yung gusto mo, minsan, hindi ibibigay sa iyo ni God kasi alam niyang sumusobra na yung pangarap mo sa buhay. Over na. Over. Na overdose ka na. Ako lang naman yun. Ako dati, maliit pa ako, yung one talagang wish ko makapag-asawa ng Amerikano, foreigner. Kasi dollar malaking pera. Nakikita ko dati sa mga tao, maliit pa ako. Amerikano dati talaga at saka Japan, dalawa lang yung well-known sa Pinas dati. Sa edad ko, Japan at saka well-known. Pag makaasawa ka ng Japanese, ingat ka, baka makaasawa ka ng ano ba yung mambugbog? May tawag nun na Japanese. Nakalimutan ko. Yung Amerikano naman, sabi nila, hala, kawawa ka pag mag-asawa ka ng Amerikano, malaki ang mga buto nun. Sabi kong gano'n, yan ang sabi-sabi nila. Ay nako mga sis. Tas yun ang question ni Ma'am Nancy Bell. Dito naman tayo sa question ni at Pamela Bargado. Aside from vlogging, ano po ang source of living nyo, ma'am? Hirap naman yan. So, ang sagot ko sa comments niya is, wala po ito. Wala po. Ito lang kaya super hirap mag-budget. Di mo mabili ang needs ng mga anak mo. But thankful kasi may mga lumaan na lalo si Mayra, may mga auntie na kasize niya at minsan binilhan siya kapag Eid po, may okasyon. So yun, aside from vlogging, ano ang pinagkakitaan nyo? Wala po, dito sa bukid, araw-araw, mga hoy, magpakain sa aming kambing, mag-alaga ng mga anak, ganun lang po kasi walang trabaho yung aking asawa since before. So, okay lang sa kanila magkapatid, saka sa akin hindi na ako nagre-reklamo kasi itulak ko siya ng itulak magtrabaho, baka ako pa ang sanhi ng kanyang pag anong mangyayari sa kanya, kaya mahirap pumilit ng tao. Ganito lang ma'am, ito lang buhay namin araw-araw dito sa bukid. Ako, nag-aaral yung mga anak ko. Sa umaga, gumigising ako ng maaga, gawa ng breakfast, prata, at saka eggs. Everyday talaga yan. Eggs at saka prata. So, yung pagkain talaga namin is yung talaga, number 1 is harina. Number 2, mantika. Number 3,
eggs talaga yan, itlog. Kaya pag pumupunta ako sa bayan, never makalimutan ang itlog, mantika, harina. Yun. Kapag may sobrang budget, makakabili ako ng mga gusto kong gulay, bilhin, mga gusto kong mga sahog-sahog sa gulay, mga isda, manok. Mura ang kanilang isda dito, yung isda nila sa dam dito, isdang tabang. Pero napakalansa. Kahit malansa, pinipigyan ko yan ng maraming limon. Kasi marami kaming limon dito eh. Limon sa kaasin, so okay na, makain-kain na rin. Saka manok, yun lang dito, manok. Talagang straight talaga yan, isang taon. Hindi kami bumibili ng karning kambing at sa karning baka. Kasi mahal. Ang kilo nasa 1,000, ang baka. Ang kambing, 1,500. Ngayon, 1,800 na ata or 2,000 ba? Di ko alam mga presyo ng manok lang talaga. Kasi ang manok, less than 1,000. Minsan, 700, 600, pinakamura, 500, 1 kilo. May season na mura ang manok. So, yun, bibili ka ng worth of 2,000, 3,000. Ipa-chop-chop mo yan. So, yun ang budgetin ko sa bahay namin. Na umaabot siguro ng mga 2 weeks, mga ganyan. Sahog-sahog ko sa gulay. Yung mga bata, curry. Minsan naman, pagdating nila sa school, prituhan mo sila ng tag-isang hiwa, okay na, with rice. So, yun lang, nakakaikot. So, kaya yung mga anak ko, parang sila, hindi sila masyado din sa mga red meat, yung mga kambing at saka Pero si Ilyas, gustong-gusto niyan yung kambing na karni. Pero hindi talaga kami nakakabili street whole year. Kasi kapag Eid, may bigayan ng karni. Doon lang kami nakakain ng karni talaga. Yung libre bigayan. Kung masipag ka pumila, isang sako makukuha mo. Pero pag hindi ka pumila, konti lang ang mabibigay sa'yo. Hindi kami pumipila kasi yung mga bata, hindi pumipila yung mga bata eh. This year mag-Eid, papipilahin ko yan si Sammy. Si Sammy tapos ang dami naming karni yan pag pumipila ka. Si Bilal, hihiya na kasi si Bilal, malaki na. So, yun. So, yun lang ang ating mga 5 questions na answer. So, yun. Aside from vlogging, this is my favorite questions. Aside from vlogging, what is your other income? Wala po. Ito lang po yung aming pinagkakasya sa aming pamilya. So, yun. Thank you for watching mga sis. Salamat. Tulad itong kahoy na to, ako nagputol-putol nito. So, magputol-putol na naman tayo ng kahoy. Marami. Ayun doon, no, sa likod. Sa isip-isip ko, ang sarap siguro ng pakiramdam, no? Pag yung partner mo magbigay sa'yo na kahit isang araw, ito yung kita ko. Ito lang, 500, 1,000, 1,000 rupees. Ang 1,000 guys, sa Pinas, siguro nasa mga 100 peso lang. Kasi ang pera dito, divide 5 papunta sa Pinas. Pero pag Pinas, piso papunta sa Pakistan, times 5 yun. Mas malaki yung pera natin. Pilipinas kaysa Pakistan. So, yun mga sisi. Nasagot ko yung kayo. Sa silent viewer, please comment down. Sasagutin natin. And then, shout out no, Ma'am Nancy, Ma'am Fatima Alicia, Ma'am Bella Yungko, and kay Ma'am, sino ba yun?
Sino pa yung isa nag-comment? So, yun na mga sis. Thank you for watching. Kay mangahoy muna ako. May kunin akong malaking kahoy dun sa baba. Pasanin ko papunta dito. Putol-putulin. Para sa aming panligo. Alam nyo kami naliligo kami. Ano lang kami naliligo dito? Every Friday. Bihis-bihis lang ng damit. Kaya marami akong labahan. Naglalaba kami kagabi ni Elias. Hanggang ginabi kami. Kapag malamig, ganito dito sa amin. Ligo ka ng ligo, magkakasakit ka. Kasi paglabas mo, mainit nga yung ililigo mo. Paglabas mo dito, malamig din. Mahanggab mo yung hangin. Kaya kagabi, pagkatapos namin naglaba, katulog ako na. Maaga ako nakatulog kagabi. Kaya wala tayong video last night. Ngayon umaga ako naka-video yung yung kumakain ako ng talong preto galing doon sa garden ko. Sino nanood, saka sino ang hindi nag-skip ng aking patalastas, maraming thank you kasi pinapakain niyo pa rin kami. Nakakabili pa rin ako ng itlog, chicken, harina. So, yun ang aking kaligayahan. Kapag may blessings tayo mga sis, pupunta tayo sa mall. Mag-grocery ako sa mall. Gusto ko yung mag-grocery ako yung punong-puno yung yung tawag niya, yung cart ba? Super happy ako sa mother kasi mapupuno yung aking ref, mapupuno yung aking dalawa yung aking ref eh. Isa sa aking sister-in-law at saka isa sa akin. Kapag may pera akong talaga, medyo malaki-laki, punta ako sa mall. Dadalhin ko yung mga anak ko doon. Sarap sa pakiramdam no, na masaya yung mga anak mo. Kasi dito sa amin, hindi ko yan sila pinapasama na dito sa amin sa bayan. Si Mayra, si Sammy. Kasi ang tumbok nila, yung chichirya na Pringles, sus Mariosep. Magkano ba naman dito sa Pringles, dito sa sa amin yung malaki, yung rupees? 900 rupees, sabihin na lang natin 1,000 rupees. Chichirya lang yun ha, yung Pringles. Sa atin, magkano ba yung Pringles sa atin? Di ba mahal din yan, no? Ang kalahati yun, yung maliit na Pringles, 450. Yun talaga ang iiyakan ni Sammy tuwing punta kami sa bayan. Papunta pa lang, maganda ang usapan namin ni Sammy. Mama, ibili mo ako ng ganun yung favorite ko, ha? Sabi ko naman, sige, bili kita. Pero pag nasa loob ka na ng tindahan, ako, ewan ko. Nagkusnot-kusnotan na kami dalawa nun sa amin. Wag yun, bakit ang mahal niyan? Bumili ka na lang ng iba. Kahit 2 pack, 3 pack na mga chichirya, yung tag 50-50. Dali na, bumili ka na. Yan lang. Tapos kumuha ka ng drinks mo. Doon na kami nagkakaintindihan ni Sammy. Pero masama pa rin yung loob niyan. Pag uwi ko naman, banatan na naman ako ng aking babae. Mama, sana yung sinabi ko sa'yo, yung Pringles na color green. Kay Mayra, green yan siya, Pringles. Yan siya, sa amin naman, red. Kasi pag umuwi kami ng Pilipinas dati, sa airport pa lang, bumibili kami ng ganyan. Pinilihan ko yan sila tag-isa. Kaya doon sila, hindi nila nakakalimutan yung lasa ng Pringles. Kaya ilang taon pa yun na binilhan ko sila yung umuwi ka ng Pilipinas. 4 years na siguro. 4 years or 3 years. So, yun. Pag uwi sa bahay, wala na. Nagkasimangot na ang mga tao, bawat isa, kasi hindi nasunod yung mga gusto nila. Pero si Mayra, bilhan mo lang ng si Mayra, shawarma. Okay na yun sa kanya. Ang shawarma dito is 150 rupees. So, okay, makaya-kaya pa. So, okay yung shawarma kasi nakakabusog. Ang Pringles, Diyos mio, Marimar, ang mahal-mahal. Pagkatapos mong kumain, tapos magugutom ka na naman, sasabihin mo na, Mama, anong ulam? Sabi ko, sampalin ko yung mukha mo eh. Ganon ako sa kanila. After mo kainin yung gusto mong pinakamahal, tapos magtatanong ka ng ulam,
Kung yan kinain mong 1,000, binili mo pa yan ng manok, ang dami ng manok. Hindi natin maubos ang kainan ang 1,000 hanggang bukas pa. Yun, magdaldal talaga ako yun sa kanila. Tinuturuan ko yan sila ng yung value ng pagpera talaga. Hindi porkit meron, sabihin ko yan kay Sammy. Kasi si Sammy, ang taba ni Sammy ngayon. Sabi ko kay Sammy, hindi porkit may pera tayo ngayon, ubusin natin to ha. Sabi ko kay Sammy, wala tayong pera, Sammy. Tumahimik ka. Meron, mama, nakita ko sa wallet mo, meron. Meron tayong pera, pero hindi ito agad-agad ubusin. Ano yung bibili natin ng pagkain sunod araw? Nag-aaral kayo. Ngayon lang ba tayo kakain? Sabi ko yan kay Sammy. Magdaldal talaga ako. Si Bilal, never ako niya nakarinig ng ganito, ganyan. Ano lang yan siya, mama, pahingi ako ng ganito, ganyan. Pupunta kami ng bayan with my friend. Ganito sa gin. So, bibigyan ko siya ng 1,000. Ayan, pocket money na niya yan. Hindi na yan siya manghingi. Manghingi yan siya after na naman. Si Bilal manghingi yan mga 1 buwan siguro, 2 bisis lang. Yan. Si Sammy, sobrang taba ngayon si Sammy. Kasi alam niyo mga sis, marunong siya doon sa kawali magluto-luto. O niya yung gas. Tapos, may na ako dough or yung harina, may namasa sa rep. Kunin niya yan. Marunong siya, magbilog-bilog siya. Tapos, gaganon niya, i-platin niya. Marunong din siya. Tapos, lagyan niya ng mantika. Magawa siya ng prata. At saka, eggs. Kaya, ang laman ng ni Sammy, mantika yan. Mga harina, mga ganyan. To si Sammy? Ito ang nagmana sa papa niya na siguro may sa puso. Kasi, malakas humilik to si Sammy. Ang lakas humilik. Katabihan siya ng papa niya. Parehas lang dalawa. Malakas humilik. Tapos, mantikain. Diyos ko. Mayos. Para magkakasakit ako sa puso pag yung curry ang ulam namin. Kasi, saw-saw yung curry. Idakutin yung mantika. Ganun. Ay, naku. Ganun ang pagkain dito. Ano ba? Napahaba na ako sa mga yaw-yawan ko. This is it, mga sis. Kunin ko muna yung Kunin ko bumalik nito ang aking cellphone. Kunin ko muna yung kahoy sa baba. At putol-putolin dito. Thank you for watching. Salamat. And God bless us all.